Nawalan ng salalayan ang kanyang mga paa. Isang malakas na tulak mula sa kanyang likuran ang nagpatalsik sa kanya pauna. Wala siyang nagawa, kundi ang bumigay. Ang kanyang sigaw ay nilamon ng malawak na hagdanang gawa sa marmol. Naramdaman niya ang sunod-sunod na paghampas ng kanyang katawan sa bawat matigas at malamig na baitang. Una ang kanyang balakang, sumunod ang kanyang likod, at sa huli, ang kanyang ulo. Isang matinding sakit ang kumalat sa buo niyang sistema, kasabay ng tunog ng nababasag na kung ano. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Hindi puno ng pag-aalala, kundi puno ng tagumpay. Hindi ka karapat-dapat sa pamilyang ito. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon ang laging bumubungad sa kanya tuwing umaga at naghahatid sa kanya sa pagtulog gabi-gabi. Ito ang mga salitang naging musika sa mansyon ng mga Monteroso mula nang ikasal siya kay Ricardo. Naalala ni Elena ang unang beses na tumapak siya sa mansyon bilang asawa ni Rico. Halos malula siya sa laki at gara nito. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang mga chandelier ay parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ngunit ang karangyaan yon ay may kasamang lamig. Isang lamig na mas matindi pa sa aircon ng buong kabahayan. Ang lamig na yon ay nagmumula sa mga mata ng ina ni Rico, si Doña Imelda Monteroso. Sino ang babaeng ito, Ricardo? Iyon ang unang tanong sa kanya ng Doña, na para bang isa siyang basahan na hindi sinasadyang napadpad sa kanilang sala. Siya po si Elena, Mama. Ara for short. Ang asawa ko. Sagot ni Rico. Mahigpit ang hawak sa kamay niya. Naramdaman ni Ara ang panginginig ng kamay ng asawa. Kahit noon pa man, alam na niyang takot ito sa ina. Tiningnan siya ni Doña Imelda mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng panghuhusga at pagkasuklam. Hindi na ito nagsalita pa. Tumalikod lang ito at naglakad paalis. Sapat na para iparamdam kay Ara na hindi siya katanggap-tanggap. Ang bawat araw sa mansyon ay isang pagsubok. Sa hapagkainan, laging pinapansin ni Doña Imelda ang paraan niya ng pagkain. Sa mga pagtitipon, hindi siya ipinakikilala bilang asawa ni Rico, kundi isang malayong kamag-anak mula sa probinsya. At si Rico, laging wala. Laging abala sa kumpanya. O baka naman, iyon lang ang palusot niya para maiwasan ang tensyon sa pagitan ng asawa at ina niya. Mahal mo ba ako, Rico? Tanong niya isang gabi habang nakahiga sila sa kanilang malawak na kama. Sobra, Ara. Sobrang mahal kita. Sagot nito. Niyakap siya ng mahigpit. Pagpasensyahan mo na si Mama. Ganun lang talaga siya. Masasanay ka rin. Pero hindi siya nasanay. Paano ka masasanay sa sakit? Paano ka masasanay sa pakiramdam na isa kang pagkakamali? Ang lahat ay lalong lumala nang lumabas ang resulta ng kanyang medical exam. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa sala, galit na pumasok si Doña Imelda, may hawak na isang brown envelope. Walang sabi-sabing inihagis nito ang laman ng envelope sa kanyang mukha. Nagkalat sa sahig ang mga papel. Ano ito? Nanginginig na tanong ni Ara habang pinupulot ang mga dokumento. Nakita niya ang pangalan niya sa itaas, isang medical report. Basahin mo, sigaw ng Donya. Basahin mo kung gaano ka kawalang silbi. Hindi ka lang mahirap, Ara. Baog ka pa. Parang may bumiyak sa kanyang dibdib. Binasa niya ang nakasulat. Mga salitang medikal na hindi niya maintindihan. Pero iisa lang ang konklusyon na nakasulat sa ibaba. Patient shows signs of polycystic ovarian syndrome leading to infertility. Hindi maaari. Napayuko si Ra at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Nakita mo na? Muling sabi ni Doña Imelda. Ang boses ay parang latigo. Paano ka magbibigay ng tagapagmana sa mga Monteroso kung tuyot ang iyong sinapupunan? Isa kang kahihiyan. Isang walang kwentang babae.
Hinahanap ng mga mata ni Ara si Rico. Nakita niya itong nakatayo sa may pintuan, nakikinig sa lahat. Ang mukha nito ay puno ng pagkalito at sakit. Nagmamakaawa ang mga mata ni Ara. Hinihintay niyang ipagtanggol siya nito. Hinihintay niyang sabihin nito sa ina na tumigil na. Pero wala. Nanatiling tahimik si Rico. Nakayuko. Tinalikuran siya nito sa sandaling pinakakailangan niya ito. Iyon ang mas masakit kaysa sa lahat ng salitang binitiwan ng kanyang biyenan. At yun din ang nagbigay sa kanya ng tapang. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan ng kanyang mga luha. Hinarap niya si Doña Imelda. "Hindi ako naniniwala dito," sabi niya. Ang boses ay basag, pero buo. At kahit totoo pa man ito, hindi nito binibigyan si Ma'am ng karapatan na yurakan ang pagkatao ko. "Aba't sumasagot ka pa?" "Dahil tao ako, Doña Imelda. Hindi ako isang bagay na pwede ninyong tapak-tapakan lang. Asawa ako ng anak ninyo. Wala kang karapatang maging asawa niya." Ang sigawan nila ay umabot hanggang sa paanan ng engrandeng hagdanan. Sinubukan ni Ara na umakyat, layuan ng halimaw na kaharap niya, pero sinundan siya nito. "Huwag mo akong tatalikuran, babae. Isang peste ka sa buhay namin. Kailangan mong umalis." "Hindi ako aalis!" Sigaw ni Ara pabalik. Lumingon siya sa gitna ng hagdan. "Mahal ako ni Rico." Isang tawang mapakla ang kumawala sa bibig ni Doña Imelda. "Pag-ibig? Ang pag-ibig ay hindi nakakabili ng dangal. Hindi nito kayang linisin ang dumi na dala mo sa apelyido namin." At doon na nangyari ang lahat. Sa sobrang galit, itinulak siya nito. Ang pagbagsak. Ngayon, habang nakahandusay siya sa malamig na sahig, unti-unting bumabalik ang kanyang ulirat. Naramdaman niya ang mainit at malagkit na likido sa kanyang ulo. Dugo. Sinubukan niyang gumalaw, pero bawat paghinga ay may kasamang matinding kirot. Inangat niya ang kanyang paningin. Sa tuktok ng hagdanan, nakita niya ang anino ni Doña Imelda. Hindi ito gumagalaw. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan itong tumalikod at naglakad palayo na parang walang nangyari. Iniwan siyang mag-isa, sugatan at wasak. Ipinikit ni Ara ang kanyang mga mata. Ang huling nakita niya sa kanyang isipan ay ang mukha ni Rico. Ang mukha ng lalaking pinangakuan siyang proprotektahan. Pero sa huli, ay hinayaan lang siyang mawasak. Hinawakan niya ang kwintas na suot niya. Ang tanging regalo ni Rico na mayroon siya. Mahigpit. At kasabay ng pagkawala ng kanyang malay, isang pangako ang nabuo sa natitira niyang lakas. Hindi pa ito ang katapusan. Hindi. Naalimpungatan si Ara dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niya itong iminulat. Puti. Isang puting kisame ang bumungad sa kanya. Nasaan siya? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matalas na kirot sa kanyang ulo at likod ang pumigil sa kanya. "Hija, dahan-dahan lang." Isang pamilyar na boses. Lumingon siya sa kanyang kanan at nakita ang isang babaeng may edad na. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang tiya Loring, kapatid ng kanyang yumaong ina. "Tiya." Hirap niyang sabi. Ang lalamunan niya'y tuyong-tuyo. "Nasaan po ako?" "Nasa bahay ka na, anak. Nasa probinsya na tayo." Malumanay na sagot nito. Habang inaabutan siya ng isang basong tubig, tinulungan siya nitong umupo ng bahagya. Habang umiinom, inilibot ni Ara ang kanyang paningin. Isang maliit pero malinis na kwarto. Ang dingding ay gawa sa kahoy. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay sariwa, amoy ng mga halaman at lupa, malayo sa artipisyal na lamig ng mansyon. Bumalik sa kanya ang lahat, ang mga masasakit na salita, ang pagtulak, ang pagbagsak. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan.
Wala na tiya, wala na lahat. Umiiyak niyang sabi. Ang katawan ay nanginginig. Iniwan na niya ako. Hinayaan niya lang ako tiya. Niyakap siya nang mahigpit ng kanyang tiyahin. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Nang umiyak, ilabas ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati. Walang salitang namutawi sa bibig ni Chaloring. Tanging ang marahan nitong paghaplos sa kanyang likod ang nagbibigay ng kaunting kapanatagan. Ganoon ang naging eksena sa mga sumunod na araw. Si Ara ay parang isang halamang nalanta. Madalas siyang nakatulala, nakatingin sa malaw. Ang dating masayahin niyang mga mata ay napalitan ng walang katapusang lungkot. Ang katawan niya ay unti-unting gumagaling, pero ang sugat sa kanyang puso ay sariwa pa rin. Paano siya nagising dito? Ayon sa kwento ng kanyang tiya Loring, isa sa mga kasambahay sa mansyon ang naawa sa kanya. Ito ang palihim na tumawag sa tiyahin niya. Dinala siya sa isang maliit na ospital at nang magkamalay, nagpumilit siyang umuwi na lang sa probinsya. Ayaw na niyang makita pa kahit anino-manino ng mga Monteroso. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal si Tia Loring, biglang nakaramdam si Ara ng matinding pagkahilo. Tumakbo siya papunta sa lababo at doon inilabas ang lahat ng laman ng kanyang sikmura. Ara anak, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng kanyang tiya. Hindi ko po alam tiya, siguro sa mga gamot lang to, sagot niya habang nagmumumog. Pero naulit iyon kinabukasan at sa susunod pang araw. Bukod sa pagsusuka tuwing umaga, napansin din niyang tila may nag-iba sa kanyang katawan. At higit sa lahat, hindi pa siya dinadatnan ng kanyang buwanang dalaw. Isang takot na may halong kaba ang nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Habang mahimbing na natutulog ang kanyang tiya, dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Naglakad siya papunta sa maliit na butika sa bayan. Ang puso niya ay kumakarera sa bawat hakbang. Pabili po, sabi niya sa tindera, halos pabulong. Ng pregnancy test. Pabalik sa bahay nanginginig ang mga kamay niyang hawak ang maliit na kahon. Para itong isang bomba na hindi niya alam kung sasabog ba para tuluyan siyang wasakin o magbibigay ng panibagong liwanag. Pumasok siya sa banyo. Sinunod niya ang mga panuto sa kahon at naghintay. Ang ilang minuto ng paghihintay ay parang habambuhay. Nakatitig lang siya sa maliit na stick na yon, ang puso niya'y nasa kanyang lalamunan. Una, lumabas ang isang linya. Nakahinga siya ng maluwag, negatibo. Siguro nga nagkakamali lang siya ng... Pero bago pa man niya matapos ang iniisip, dahan-dahang lumitaw ang pangalawang linya. Malabo noong una, pero habang tumatagal ay lalong luminaw. 2 pulang linya. Positibo. Napatakip si Ara sa kanyang bibig para pigilan ang hikbi na gustong kumawala. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Buntis siya. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng kasinungalingan ni Doña Imelda, sa kabila ng sinasabi sa medical report na yon, magkakaanak siya. Isang anak na bunga ng pagmamahalan nila ni Rico. Ang mga luha ay muling bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang dahilan. Hindi na ito dahil sa sakit. Hindi na ito dahil sa pighati. Ito ay luha ng gulat, ng takot, at ng isang maliit, nanginginig na pag-asa na nagsisimulang sumibol sa loob niya. Ang batang ito, ang batang nasa sinapupunan niya, ito ang buhay na patunay ng lahat ng kasinungalingan ng mga Monteroso. Pero higit pa roon, ito ang magiging dahilan niya para mabuhay, para maging matatag, para lumaban. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Wala pa siyang nararamdaman, pero alam niyang may isang maliit na buhay doon. Isang buhay na nakadepende sa kanya. Hindi niya kailangan ang mga Monteroso. Hindi niya kailangan si Rico. Ang kailangan niya lang ay ang kanyang sarili at ang anak na dinadala niya.
Tumayo si Ara. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay payat, maputla, at may mga pasa-pa sa mukha. Ngunit sa mga mata nito, may bagong kislap, isang kislap ng determinasyon. Mula ngayon, hindi na siya iiyak dahil sa nakaraan. Mula ngayon, ang bawat araw ay para sa kinabukasan ng anak niya. Hindi kita pababayaan, anak. Bulong niya sa kanyang sarili, habang ang kamay ay nakahawak pa rin sa kanyang tiyan. Lalaban si nanay para sa'yo. Iyon ang pangako niya. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na niya hahayaang may sino mang sisira dito. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula nang huling makita ni Ricardo Monteroso Jr. ang kanyang asawa, o mas tamang sabihin, ang dati niyang asawa. Ang binatang si Rico na mahina at laging takot sa ina ay matagal nang wala. Ang Ricardong kaharap ngayon ng Board of Directors ng Monteroso Corporation ay isang lalaking matalas ang mga mata, matigas ang panga, at hindi nag-aatubiling magdesisyon. Siya na ang CEO, ang tagapagmana, ang imahe ng isang perpektong pinuno na matagal nang hinulma ng kanyang ina para sa kanya. The proposal from the Sandoval Group is promising, but their terms are too demanding. We need to renegotiate. I want a higher profit share. At least 65% make it happen. Ang boses niya ay malamig at may awtoridad. Walang sino man sa conference room ang nangahas na sumalungat. Tumangulang ang mga ito. Mabilis na isinulat ang kanyang mga utos. Pagkatapos ng pulong, pumasok siya sa kanyang malawak na opisina sa pinakatuktok na palapag ng gusali. Mula sa salaming dingding, tanaw niya ang buong syudad. Ang lahat ng ito, sabi ng kanyang ina, ay magiging sa kanya at sa pamilyang bubuuin niya. Speaking of family, may kumatok sa pinto. Sir, narito na po si Ma'am Katrina. Papasukin mo siya, sagot niya habang inaayos ang kanyang necktie. Isang magandang babae ang pumasok, nakasuot ng isang eleganteng damit. Si Katrina Sandoval, ang kanyang fiancé, anak ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa, at ang babaeng pinili ni Doña Imelda para sa kanya. Hi, Hon! Bati ni Katrina, sabay halik sa kanyang pisngi. Ready for our dinner with your mom? Of course, pilit nang ngumiti si Rico. Ang dinner ay tulad lang ng dati. Si Doña Imelda, na medyo may edad na pero hindi pa rin kumukupas ang pagiging matapobre, ay walang tigil sa pagpuri kay Katrina. You are the perfect daughter-in-law, Katrina. Matalino, maganda, at galing sa marangal na pamilya. Hindi tulad ng iba dyan, sabi ng Donya na may kasamang makahulugang tingin kay Rico. Alam ni Rico kung sino ang tinutukoy nito. Kahit 5 taon na ang nakalipas, hindi nakakalimot ang kanyang ina. Hindi rin siya. Nagpaalam na si Katrina bandang 10:00. Si Rico naman ay bumalik sa opisina. Marami pa raw siyang tatapusing trabaho, pero iyon ay palusot lang. Sa katahimikan ng gabi, umupo siya sa kanyang swivel chair at huminga ng malalim. Binuksan niya ang ilalim na drawer ng kanyang mesa. Isang drawer na laging nakalock at siya lang ang may hawak ng susi. Sa loob nito, may isang maliit na kahon. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuksan. Ang laman nito ay iilang mga bagay lang. Isang tuyong bulaklak ng sampagita, isang tiket sa sine na may petsa 6 na taon na ang nakalipas, at isang litrato. Ang wedding picture nila ni Ara. Sa litrato, pareho silang nakangiti. Mga ngiting abot hanggang sa kanilang mga mata. Mga ngiting totoo. Mga ngiting puno ng pangarap. Naalala niya ang araw na yon. Ang saya. Ang pangako na mamahalin niya si Ara habang buhay, na proprotektahan niya ito sa kahit anong mangyari. Isang pangakong napako. Marahan niyang hinaplos ang mukha ni Ara sa litrato. Nasaan na kaya siya? Ano na kaya ang nangyari sa kanya matapos siyang umalis?
Sinubukan niya itong hanapin noon. Pagkatapos ng insidente sa hagdanan, sinabi ng kanyang ina na naglayas si Ara dahil nalaman nitong baog siya at ayaw nitong mapahiya. Isang kasinungalingan. Alam ni Rico sa puso niya na kasinungalingan iyon, pero wala siyang ginawa. Hinayaan niyang kainin siya ng takot. Hinayaan niyang kontrolin siya ng kanyang ina. Nang maglakas loob siyang hanapin si Ara sa probinsya nito, sinabi ng mga kamag-anak nito na matagal na itong umalis papuntang abroad. Isa na namang kasinungalingan. Alam niya. Pero muli, wala siyang ginawa. Pinili niyang maniwala sa mga kasinungalingan dahil mas madali iyon kaysa harapin ang katotohanang duwag siya. Isang malalim na pagsisisi ang gumuhit sa kanyang puso. Gabi-gabi, binibisita siya nito sa kanyang mga panaginip. Ang imahe ni Ara, umiiyak at nagmamakaawa. Ang imahe niya nakatayo lang at walang ginagawa. "I'm sorry, Ara. I'm so sorry." Bulong niya sa hangin. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng kanyang personal na abogado, si Attorney Robles, ang lumabas sa screen. "Hello, Ate." "Good evening, Mr. Monteroso. Sorry for the late call. May kailangan lang po akong i-report sa inyo," sabi ng abogado sa kabilang linya. May kakaiba sa tono nito. "What is it?" Tumawag po sa opisina kanina ang isang babae. Nagpakilala siya bilang si Alena Reyes. Parang may humaplos na malamig na hangin sa batok ni Rico. Ang puso niya ay biglang nagsimulang tumibok ng mabilis. Napatayo siya. Anong sabi niya? "Humingi po siya ng appointment sa inyo. It's regarding a family matter, sir." Iyon po ang eksaktong sinabi niya. Nabitawan ni Rico ang hawak na litrato. Bumagsak ito sa sahig. Ang salamin ng frame ay nabasag. Napatingin siya sa nabasag na larawan ni Ara at pagkatapos ay sa refleksyon niya sa bintana. Ang CEO, ang tagapagmana, ang lalaking mayroon na ng lahat. Pero sa isang iglap, naramdaman niya ang pagguho ng lahat ng kanyang itinayo. Bumalik na siya. Pagkatapos ng 5 taon, bumalik na si Ara. At alam ni Rico, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na ang pagbabalik na ito ay hindi para sa isang mapayapang usapan. Ito na ang simula ng pagtutuos. Ang restaurant na pinili ni Ara para sa kanyang pagbabalik ay isa sa mga pinakamahal sa syudad. Ito rin ang paboritong lugar ni Rico at Katrina para sa kanilang mga date night. Isang impormasyon na nakuha niya mula sa masusing pag-research sa social media. Hindi na siya ang Ara na simple lang manamit. Ang suot niya ngayon ay isang navy blue sheath dress na bumabagay sa kanyang katawan. Ang buhok niya ay maayos na nakapusod at may kaunting kolorete sa kanyang mukha. Simple pero elegante. Ang kanyang buong itsura ay nagsisigaw ng kumpiyansa at kapangyarihan. Mga bagay na wala siya 5 taon na ang nakalipas. "Nanay, ang ganda-ganda po ng mga isda." Kasama niya ang kanyang alas, ang kanyang inspirasyon, ang kanyang pinakamahalagang yaman, ang 5 taong gulang niyang anak na si Sebastian o Basti. "Oo nga, anak. Mamaya, titingnan natin sila ng malapitan, okay?" Sabi ni Ara habang marahang hinahaplos ang buhok ng bata. Hawak kamay silang pumasok sa loob ng restaurant. Agad silang sinalubong ng hostess. Mayroon na siyang reservation. Isang mesa na may magandang tanawin ng malaking aquarium sa gitna at sapat na layo para hindi sila marinig. Pero sapat na lapit para makita ang mesa ni Rico. Umupo sila. Si Basti ay agad na namangha sa mga makukulay na isda na lumalangoy. Si Ara naman ay pasimpleng inilibot ang kanyang mga mata. At doon, sa isang sulok, nakita niya sila, si Rico at si Katrina, nagtatawanan. Mukhang masaya. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Ara, pero mabilis niya itong iwinaksi.
Hindi ito ang oras para maging emosyonal. May plano siya at kailangan niyang sundin yon. "Excuse me, sir. Pwede po bang mag-order?" Tawag niya sa waiter. Habang nag-o-order, sinadya niyang lakasan ng bahagya ang kanyang boses. Sapat lang para makuha ang atensyon ng mga nasa paligid. At nakuha nga niya. Unang lumingon si Rico. Marahil ay dahil sa pamilyar na tinig. Noong una, ang mga mata nito ay blanko. Pagkatapos ay nagkaroon ng pagtataka. At nang tuluyan na siyang makilala, ang pagtataka ay napalitan ng pagkagulat na hindi maipinta. Nanlaki ang mga mata nito. Bahagyang bumukas ang bibig para itong nakakita ng multo. Itinaas ni Ara ang kanyang wine glass at bahagyang tumango sa direksyon ni Rico. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi abot sa kanyang mga mata. "Rico, are you okay? Sino yung tinitingnan mo?" Tanong ni Katrina na napansin ang biglang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang nobyo. Bago pa man makasagot si Rico, isang maliit na bata ang biglang tumakbo papalapit sa kanilang mesa. Hinahabol ang isang paru-paro na pumasok sa loob ng restaurant. Si Basti. "Basti, anak, bumalik ka dito." Mahinahong tawag ni Ara, pero hindi niya ito pinigilan. Parte ito ng plano. Huminto si Basti malapit sa mesa ni Rico. Ang kanyang atensyon ay nasa paru-paro pa rin. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng restaurant, nakita ni Rico ng malinaw ang mukha ng bata. Ang hugis ng mukha, ang ilong, ang mga mata, lahat. Para siyang tumitingin sa isang maliit na salamin ng kanyang nakaraan. Para niyang nakikita ang sarili niya sa mga lumang litrato noong bata pa siya. Hindi maari. "Paanong, sino ka?" tanong ni Katrina. Ang boses ay medyo iritable na. Nakatingin kay Ara na ngayon ay papalapit na para kunin ang kanyang anak. Hindi sumagot si Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Rico. Isang tingin na puno ng kahulugan. Isang tingin na nagsasabing, "Oo, Ricardo, ang iniisip mo ay totoo." Hinawakan ni Ara ang kamay ng kanyang anak. "Basti, halika na anak. Let's go back to our table." Bumalik sila sa kanilang upuan na para bang walang nangyari. Pero para kay Rico, ang mundo niya ay tumigil sa pag-ikot. Hindi niya maalis ang kanyang tingin sa bata. Ang kanyang, "Anak? Rico, I'm talking to you. Sino ang babaeng yon?" Giit ni Katrina. Ang boses ay tumataas na. "She's an old friend." Yun lang ang naisagot ni Rico. Ang isip niya ay lumilipad. Hindi na nagtagal sina Ara. Pagkatapos ng ilang subo, nagpasya na siyang umalis. Sinadya niyang dumaan ulit malapit sa mesa ni Rico. Huminto siya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rico. Mga matang puno pa rin ng pagkagulat at ngayon, ng napakaraming tanong. "Ang bilis ng panahon, no? No?" sabi ni Ara. Ang boses ay kalmado pero may bigat. Maraming nagbabago. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Basti at naglakad na sila palabas ng restaurant na iwan si Rico na tulala. Ang mga salita ni Ara ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Maraming nagbabago. Isang batang kamukhang-kamukha niya. 5 taon. Ang lahat ng kasinungalingan ng kanyang ina. Ang medical report. Ang pag-alis ni Ara. Lahat ay biglang gumuho sa kanyang harapan. "Rico!" sigaw ni Katrina na tuluyan nang nawalan ng pasensya. Pero hindi na niya ito naririnig. Ang tanging nakikita niya ay ang papalayong anino ni Ara at ng bata. Isang anino na magdadala pabalik ng lahat ng multo ng nakaraan na pilit niyang ibinaon sa Isang malakas na kalabog ng pinto ang gumising sa diwa ni Doña Imelda Monteroso. Mula sa kanyang panonood ng balita sa telebisyon, pumasok si Rico. Ang muka ay namumula sa galit. Ang paghinga ay mabigat.
Mama, kailangan nating mag-usap. Sigaw nito, isang bagay na bibihira nitong gawin. Kalmado siyang tumayo. Pinatay niya ang telebisyon. Hinarap niya ang kanyang anak na para bang isa lamang itong paslit na nagmamaktol. Ricardo, ano na naman ba ito? At bakit mo sinisigawan ang iyong ina? Mahinahon niyang tanong, ngunit may bakal sa kanyang boses. Huwag na tayong maglokohan, ma. Sagot ni Rico. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Nakita ko siya. Nakita ko si Ara. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Doña Imelda. Ngunit sa loob-loob niya, isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang. So, the bitch is back. At ano naman ngayon kung nakita mo ang babaeng yon? Matagal na siyang wala sa buhay natin. May kasama siyang bata, ma. Pagpapatuloy ni Rico, ang mga matay nagsusumamo ng katotohanan. Isang batang lalaki. At nanay, kamukhang kamukha ko ang bata. Huwag niyo nang itanggi. Dito na bahagyang natinag si Doña Imelda. Isang bata? Hindi. Hindi maari. Ginawa niya ang lahat para siguraduhing hindi magkakaroon ng bunga ang pagsasamang iyon. Ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang pag-composure. Siya si Imelda Monteroso. Hindi siya nagpapatalo. At naniniwala ka kaagad. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ricardo, anak, ginagamit ka lang niya. Malamang ay nakahanap siya ng ibang lalaki, nagkaanak, at ngayon ay bumalik para habulin ang pera ng pamilya natin. Gagamitin niya ang batang iyon laban sa'yo. Pero ma, ang mga mata niya, ang ilong. Kalokohan, putol niya sa sasabihin ng anak. Mabilis siyang lumapit sa isang cabinet na gawa sa Nara. Kinuha niya mula sa loob ang isang folder na matagal nang nakatago roon. Ang luma, pero epektibo pa ring sandata. Inilapag niya ito ng malakas sa mesa. Ang medical report. Nakalimutan mo na ba ito, Ricardo? Narito ang pruweba. Hindi maaaring magkaanak ang babaeng iyon. Baog siya. Isa siyang manloloko at desperada. Tinitigan ni Rico ang folder. Ang parehong folder na sumira sa buhay nila noon. Ang parehong folder na naging dahilan ng kanyang pananahimik. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, nakakita siya ng bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Hindi ko alam, iba ang pakiramdam ko. Dahil malambot yang puso mo. Sigaw ni Doña Imelda, ang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. Malapit ka nang ikasal kay Katrina. Isang kasal na magpapatibay sa ating kumpanya at sa ating pangalan. Huwag na huwag mong hahayaang sirain yon ng isang hamak na babae mula sa putikan. Tinalikuran siya ni Rico. Gulong-gulo ang isip. Kailangan kong mapag-isa. At mabilis itong umakyat sa kanyang kwarto. Iniwan si Doña Imelda na nanginginig sa galit. Nang mag-isa na lang siya sa salawa, ang maskara ng pagiging kalmado ay tuluyang nalaglag mula sa mukha ni Doña Imelda. Lumapit siya sa bar at nagsalin ng isang baso ng brandy. Ininuman niya ito ng isang lagukan. Isang bata. Kung totoo yun, lahat ng pinaghirapan niya ay maaaring gumuho. Ang dangal ng pamilya Monteroso ang alyansa sa mga Sandoval. Lahat. Hindi siya papayag. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero na para lamang sa mga espesyal na trabaho. Hello? Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Rocco, si Mrs. Monteroso ito. Ma'am, napatawag po kayo? May trabaho ako para sa'yo, sabi ni Doña Imelda. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. May isang babae, Alena Reyes ang pangalan. Kasama niya ang isang batang lalaki, mga 5 taong gulang. Hanapin mo sila. Anong gagawin namin sa kanila, ma'am? Nag-isip sandali si Doña Imelda. Ang kailangan niya ay itaboy muli ang mga ito. Takutin. Gawin mo lahat para mawala ulit siya sa buhay namin. Utos niya. Permanente.
kung kinakailangan. Pagkababa ng telepono, humarap si Doña Imelda sa isang malaking salamin sa dingding. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng makapangyarihan, elegante at walang kinatatakutan. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, nakatago ang isang halimaw. Isang halimaw na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang teritoryo. Hindi. Hindi siya nagsisisi sa kanyang mga ginawa noon. At lalong hindi siya magdadalawang isip na ulitin yon ngayon. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon. Isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Subukan mo lang akong labanan, Alena. Bulong niya sa salamin. Tingnan natin kung sino ang matitirang nakatayo. Habang si Doña Imelda ay nagpaplano ng kanyang masamang balak, si Ara naman ay isinasagawa na ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang sariling plano. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay, iniwan si Basti sa kanyang cello ring. Kasama niya ang kanyang kaibigan at abogado, si Attorney Liza David, isang matapang na babae na tumulong sa kanya mula nang magdesisyon siyang bumalik. Ang kanilang destinasyon ay hindi isang magarang gusali o opisina. Ito ay isang maliit at luma ng pampublikong ospital sa isang malayong bayan sa labas ng Metro Manila. Ang amoy ng gamot at xiaoduji ay sumalubong sa kanila. Sigurado ka ba dito, Ara? Tanong ni Liza habang naglalakad sila sa isang makipot na pasilyo. Dito siya nakakonfine ayon sa source ko. Sagot ni Ara, ang boses ay determinado. Mahigit 1 taon niyang ipinahanap ang taong ito. At ngayon, sa wakas, natagpuan na niya. Huminto sila sa harap ng isang pintuan sa dulo ng pasilyo. Charity ward. Sa loob, magkakatabi ang mga kama. Pinaghihiwalay lang ng mga kupas na kurtina. Tinuro ng isang nurse ang huling kama sa may bintana. Dahan-dahan silang lumapit. Nakahiga roon ang isang matandang lalaki. Sobrang payat. Ang balat ay kulay abo. Maraming tubo ang nakakabit sa kanyang katawan. Hirap na itong huminga. Si Dr. Armando Castro. Ang doktor na pumirma sa peking medical report niya, 5 taon na ang nakalipas. Nang makita sila ng doktor, sinubukan nitong bumangon, pero hindi na kaya ng kanyang mahinang katawan. Puno ng gulat at takot ang kanyang mga mata. Sa sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Nanginginig niyang tanong. Dr. Castro. Panimula ni Ara. Ang boses ay kalmado. Ako po si Alena Reyes. Naaalala niyo pa po ba ako? Sa pagbanggit pa lang ng kanyang pangalan, biglang nanlaki ang mga mata ng doktor. Ang takot ay napalitan ng isang emosyon na matagal nang nakatago, ang pagsisisi. Sunod-sunod na luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Hija. Patawad. Umupo si Ara sa isang upuan sa tabi ng kama. Si Liza naman ay nanatiling nakatayo sa likod niya. Stage 4 lung cancer, mahinang sabi ng doktor, na para bang binibigyan niya ng paliwanag ang lahat. Ilang buwan na lang daw ang itatagal ko. Gabi-gabi, hindi ako makatulog. Gabi-gabi, binabangungot ako ng ginawa ko sa'yo. Nakinig lang si Ara. Hindi niya kailangang magsalita. Tinakot niya ako, Hija. Pagpapatuloy ng doktor, ang boses ay basag. Si Doña Imelda, sinabi niya na ipapatanggal niya ang lisensya ko. May sakit noon ang asawa ko. Kailangan ko ng pera para sa operasyon niya. Ibinigay niya sa akin ang pera. Kapalit ng pagpirma ko sa mga dokumentong yon. Mga dokumentong gawa-gawa lang. Mga kasinungalingan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ara. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa validation. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon, naririnig na niya ang katotohanang matagal na niyang alam sa kanyang puso. Wala kang sakit, Hija. Malusog ka, sabi pa ng doktor. Ang lahat ng yun ay plano niya para sirain ka sa paningin ng anak niya.
Patawarin mo ako. Huminga ng malalim si Ara. Ito na ang sandali. Doktor, sabi niya, hindi sapat sa akin ang sorry niyo. Napatingin sa kanya ang matanda, puno ng pagkalito. Kung talagang nagsisisi po kayo sa ginawa niyo, may isang paraan para mapatawad ko kayo at para na ring gumaan yung konsensya niyo bago kayo mamaalam. Inilabas ni Ara ang kanyang cellphone. In-on niya ang video recorder. Itinutok niya ito sa mukha ni Dr. Castro. Sabihin niyo po sa akin ang lahat, sabi ni Ara. Ang boses ay matatag. Mula sa simula, kung paano kayo kinausap ni Doña Imelda, kung ano ang kanyang mga sinabi, kung magkano ang ibinayad niya sa inyo. Lahat. Nag-alinlangan sandali ang doktor. Alam niyang ito na ang magiging katapusan ng kanyang pangalan. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Ara, mga matang puno ng sakit pero hindi ng paghihiganti, nakita niya ang kanyang huling pagkakataon para itama ang isang malaking pagkakamali. Huminga siya ng malalim at nagsimula siyang magsalita. Sinabi niya ang lahat, bawat detalye, bawat kasinungalingan, bawat banta. Habang ang kamera ng cellphone ni Ara ay tuloy-tuloy na nagre-record. Pagkatapos ng halos 10 minuto, ang doktor ay pagod na. Si Ara naman ay pinatay na ang recording. Tumayo siya. Salamat po, doktor. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Salamat, Hija. Salamat. Ngayon, pwede na akong mamatay ng payapa. Naglakad paalis sina Ara at Liza. Iniwan ang doktor na umiiyak ng tahimik. Habang nasa sasakyan pabalik, pinanood ni Ara ang video. Malinaw. Detalyado. Hindi maitatanggi. Ito na ang kanyang sandata. Ang kanyang bomba. Hinawakan niya ng mahigpit ang cellphone. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa nagbabadyang tagumpay. Tumingin siya sa bintana, sa mga gusali ng syudad na kanilang dinadaanan. Malapit na, Doña Imelda. Bulong niya sa hangin. Malapit na ang pagtutuos natin. Nakatayo si Ricardo sa harap ng isang three-way mirror. Suot ang isang mamahaling taksido na ginawa pa sa Italia. Ito ang isusuot niya bukas, sa araw ng kanyang kasal. Bagay na bagay po sa inyo, Sir Rico, sabi ng sastre, habang inaayos ang kwelyo ng kanyang damit. Para kayong prinsipe. Ngumiti lang si Rico. Isang pilit na ngiti, dahil ang lalaking nakikita niya sa salamin ay hindi isang prinsipe. Isa itong estranghero. Isang papet na sumusunod lang sa gusto ng iba. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mga ngiti ay walang laman. Sino ang niloloko niya? Mula nang makita niya si Ara at ang bata, hindi na siya mapakali. Ang imahe ng mukha ng bata ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ang mga mata nito. Ang mga matang iyon ay salamin ng sarili niyang mga mata. Okay na yan, sabi niya sa sastre. Tinatanggal na ang bow tie. Ipa-deliver niyo na lang bukas sa hotel. Paglabas niya ng shop, naghihintay na sa kanya si Katrina sa loob ng kotse. Ngumiti ito sa kanya. Pero napansin ni Rico ang bahid ng pagdududa sa mga mata nito. Okay ka lang ba talaga, Hon? Tanong ni Katrina nang makapasok siya sa sasakyan. Mula noong gabi sa restaurant, palagi ka nang wala sa sarili. Pagod lang sa trabaho, Kat. Sagot niya, umiiwas ng tingin. Alam mo na, pre-wedding jitters. Jitters? O baka naman, Alena jitters? Diretsahang tanong ni Katrina. Ang boses ay may halong selos at sakit. Hindi nakasagot si Rico. Ang pananahimik niya ay sapat ng kumpirmasyon. So, totoo nga. Mahinang sabi ni Katrina, mas para sa sarili niya kaysa kay Rico. Mayroon pa rin. Hindi na sila muling nag-usap hanggang sa ihatid niya si Katrina sa bahay nito. Bago bumaba ang dalaga, hinarap siya nito. Rico, ano man yang gumugulo sa isip mo, sana ayusin mo na bago bukas.
Dahil bukas, sa harap ng Diyos, magiging asawa na kita. At ayokong magpakasal sa isang lalaking ang puso at isip ay nasa ibang babae. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Rico. Nang gabing iyon, imbes na pumunta sa sarili niyang bachelor party na inayos ng kanyang mga kaibigan, nagpaalam siyang mayroon siyang importanteng gagawin. Nagmaneho siya ng walang direksyon hanggang sa ang kanyang mga gulong ay nagdala sa kanya sa isang pamilyar na lugar. Ang luma nilang lugar. Ang maliit na apartment na tinirhan nila ni Ara noong mga unang buwan ng kanilang pagsasama bago pa man siya pumayag na tumira sa mansyon. Huminto siya sa tapat nito. Wala na ang dating pintura. Ibang pamilya na ang nakatira. Pero sa kanyang isipan, malinaw pa rin ang lahat. Ang amoy ng nilulutong adobo ni Ara. Ang tawa niya habang nanonood sila ng comedy film sa isang maliit na TV. Ang mga pangarap na binuo nila sa loob ng 4 na sulok ng apartment na iyon. Lahat ng iyon ay sinira niya. Dahil sa karuwagan, sinubukan niyang tawagan ang numerong ibinigay sa kanya ng kanyang abogado, ang numero ni Ara. Ngunit hindi ito sumasagot. Laging tumutunog lang hanggang sa maputol. Dumiretso na lang siya sa isang bar. Uminom siya. Mag-isa. Tinitingnan niya ang kanyang cellphone. Umaasang may mensahe, may tawag, kahit ano. Pero wala. Last night of freedom, bro? Bati ng isang kaibigan niya na napadaan sa bar. Tinapik nito ang kanyang balikat. Congrats sa kasal bukas! Freedom. Kalayaan. Natawa si Rico ng mapakla. Bukas, hindi siya magiging malaya. Bukas, tuluyan na siyang makukulong sa isang hawlang ginto na itinayo ng kanyang ina. Sa kalasingan, nagkaroon siya ng biglaang tapang. Ang tapang na dapat ay mayroon siya 5 taon na. Ang nakararaan, binuksan niya ang kanyang phone. Nag-compose siya ng isang text message. Ang mga daliri niya'y nanginginig. Ara, kailangan nating mag-usap. Pakiusap. Pinindot niya ang send bago pa man siya magbago ng isip. Ilang segundo siyang nakatitig sa screen. Delivered. Pagkatapos ng halos 1 minuto na parang 1 oras, nagbago ang status sa ilalim ng kanyang mensahe. Read! Nabasa niya. Alam niyang nabasa niya. Pinigil ni Rico ang kanyang paghinga. Naghintay siya. 1 minuto. 2, 5. Walang sagot. Ang katahimikan mula sa kabilang linya ay mas malakas pa kaysa sa ingay ng buong bar. Mas masakit pa kaysa sa kahit anong masasakit na salita. Ang pananahimik na yon ay isang malinaw na mensahe. Huli na ang lahat. Inubos ni Rico ang huling laman ng kanyang baso. Ang alak ay hindi na nakatulong para pawiin ang sakit. Sa halip, lalo pa nitong pinalinaw ang isang katotohanan sa kanyang isipan. Bukas. Bukas na ang katapusan ng lahat. O baka naman, simula pa lang. Umaga ng kasal. Ang araw ng paghuhukom. Nakatayo si Elena sa harap ng salamin sa kwarto ng kanyang tiyaloring. Suot niya ang isang simpleng puting bestida. Hindi ito wedding gown, pero sapat na para magbigay ng simbolismo sa araw na ito. Ito ang araw na ililibing niya ang nakaraan at sisimula ng isang bagong buhay. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nasa salamin ay malayo na sa babaeng umiiyak na umalis 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay matatag. Ang kanyang tindig ay buo. Handa na siya. Nanay, aalis na po kayo. Lumingon siya at nakita si Basti na nakatayo sa may pintuan. Kinukusot pa ang mga mata. Bagong gising. Lumuhod si Ara para magpantay sila ng kanyang anak. Oo, anak. May pupuntahan lang si nanay na importante. Babalik din ako kaagad. Pangako. Niyakap siya ni Basti nang mahigpit. I love you, nanay. I love you more, anak ko. Sagot niya.
Hinalikan ito sa noo. Sa yakap ng kanyang anak, lalong tumibay ang kanyang loob. Para kay Basti ang laban na ito. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang kanyang tiyaloring na nag-aayos ng laman ng kanyang shoulder bag. Inilagay nito sa loob ang kanyang wallet, panyo, at ang pinakamahalagang bagay sa lahat, ang kanyang cellphone. Sigurado ka ba talaga dito, Ara? Tanong ng kanyang tiya sa pang-10 beses na yata. Puno ng pag-aalala ang mukha nito. Opo, tiya. Kailangan ko na po itong tapusin. Tumangulang ang matanda. Kahit alam ni Ara na kinakabahan ito para sa kanya. Bago pa man sila tuluyang makalabas, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa pintuan sa harapan. Nagkatinginan sila ni Tia Loring. Parehong nanlaki ang mga mata. Sino yan? Kinakabahang tanong ng kanyang tiya. Sinilip ni Ara ang bintana. 2 lalaking malalaki ang katawan. Parehong nakaitim. Ang pilit na binubuksan ng kanilang lock. Hindi sila mukhang ordinaryong magnanakaw. Mukha silang mga profesional. Inutusan sila, tiya. Nanginginig na sabi ni Ara. Alam nilang narito ako. Alam nilang hawak ko ang ebidensya. Nagsimula nang magpanik ang kanyang tiya. Diyos ko, anong gagawin natin? Biglang naalala ni Ara ang itinuro sa kanya ng kaibigan niyang si Liza. Always have a backup plan. Tiya, pakinggan niyo po ako. Mabilis niyang sabi. Gawin niyo po ang lahat para gumawa ng ingay sa likod bahay. Basagin niyo ang mga paso. Sigaw kayo. Kahit ano. Para doon mapunta ang atensyon nila. Habang abala sila, tatakas ako sa bintana sa gilid. Kahit takot na takot, tumango ang kanyang tiyaloring. May tiwala ito sa kanya. Kasabay ng malakas na pagbagsak ng pintuan sa harapan, narinig din ang sunod-sunod na tunog ng mga nababasag na paso mula sa likuran. Ano yon? Narinig ni Ara na sigaw ng isang lalaki. Tingnan mo! Utos ng isa pa, iyon na ang pagkakataon niya. Mabilis niyang hinablot ang kanyang bag. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana sa gilid ng bahay. Tahimik siyang lumabas at nagtago sa likod ng mga halaman. Nakita niya ang likod ng isang lalaki na papunta sa likod bahay. Nang wala nang nakatingin, tumakbo si Ara. Tumakbo siya ng buong bilis, hindi alintana ang putik sa kanyang sapatos at ang mga sangang humahampas sa kanyang mukha. Ang tanging nasa isip niya ay yang makalayo. Ang puso niya ay kumakarera. Parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Yakap-yakap niya ang kanyang bag na para bang ang buhay niya ay nakasalalay dito. At sa puntong yon, totoo nga. Nakarating siya sa kalsada. Hingal na hingal. Lumingon siya. Wala namang sumusunod sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag. Nakatakas siya. May paparating na taxi. Agad niya itong pinara. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Sa Manila Cathedral, Manong. Sagot niya, habang sinusubukang pakalmahin ang kanyang paghinga. Pakibilisan po. May hahabulin lang akong kasal. Natawa ang driver. Naku ma'am, tutol po ba kayo? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Hindi po, Manong. Ako po ang magpapatigil. Habang bumibiyahe, naramdaman na niya ang unti-unting pagbalik ng kanyang lakas ng loob. Ngunit ang kampante niyang pakiramdam ay agad na napalitan ng panibagong kaba nang maipit sila sa isang matinding traffic jam. Nako, may aksidente yata sa unahan, ma'am. Sabi ng driver. Tiningnan ni Ara ang kanyang relo. 3:00 na ng hapon. Ito ang oras ng kasal. Mula sa malayo, sa gitna ng ingay ng mga busina, narinig niya ang isang tunog na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Ang tunog ng kampana ng simbahan. Nagsisimula na. Manong, gaano pa po kalayo? Nag-aalalang tanong niya. Mga 10 minuto pa po kung lalakarin, ma'am. 10 minuto. Baka huli na ang lahat. Napatingin siya sa daan. Hindi gumagalaw ang mga sasakyan. Wala siyang pagpipilian. Nag-abot siya ng bayad sa driver. Salamat po, Manong. At bumaba siya ng taxi. Sa gitna ng kalsada, suot ang kanyang puting bestida
na medyo nadumihan na, nagsimula siyang tumakbo. Ang mga tao ay napapatingin sa kanya. Ang mga sasakyan ay bumubusina. Pero wala siyang pakialam. Ang tanging naririnig niya ay ang papalakas na tunog ng kampana. At ang tanging nakikita niya ay ang tore ng Manila Cathedral sa di kalayuan. Ang huling hakbang ng kanyang plano. At kailangan niya itong maabutan. Hingal na hingal at basang-basa ng pawis sira nang marating niya ang malawak na patio ng Manila Cathedral. Ang tunog ng organ mula sa loob ng simbahan ay maririnig hanggang sa labas. Isang hudyat na ang seremonya ay nasa kasukdulan na. Pinilit niyang ayusin ang kanyang sarili. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at sinuklay ng mga daliri ang nagulo niyang buhok. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. Dahan-dahan, itinulak niya ang mabigat at malaking pinto ng simbahan. Bumungad sa kanya ang isang eksenang kinuha mula sa isang fairy tale. Ang buong simbahan ay napapalamutian ng mga puting bulaklak. Ang mga bisita, na pawang nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit, ay tahimik na nakaupo. At sa dulo ng mahabang aisle, sa harap ng altar, nakatayo si Rico sa kanyang itim na tuxedo at si Katrina sa kanyang nagniningning na wedding gown. Nakatayo ang pari sa kanilang harapan. At sa eksaktong sandaling iyon, binitiwan nito ang mga salitang matagal nang hinihintay ni Ara. Kung mayroon mang sino man dito na mayroong matibay na dahilan kung bakit hindi dapat mag-isang dibdib ang 2 taong ito, mangyaring magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman, isang sandali ng katahimikan. At sa katahimikang yon, nagsalita si Ara. Itigil ang kasal. Ang boses niya, kahit bahagyang nanginginig dahil sa pagod, ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan na parang isang kulog. Lahat ng ulo ay sabay-sabay na lumingon sa direksyon niya. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang bubuyog. Mula sa kanyang kinatatayuan, sa may pintuan, nakita niya ang iba't ibang reaksyon. Si Katrina, na may belo pa sa mukha, ay lumingon na may halong pagkalito at iniis. Si Doña Imelda, na nakaupo sa unahang hilera, ay nanlaki ang mga mata sa gulat at galit. Napahawak ito sa kanyang dibdib na parabang inaatake sa puso. At si Rico, nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Ara ang isang bagyo ng emosyon sa mukha nito. Pagkagulat, pagsisisi, at isang maliit na bahid ng pag-asa. Dahan-dahan, nagsimula siyang maglakad sa aisle. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat hakbang ay may dalang kahulugan. Ang mga mata ng daan-daang bisita ay nakatutok sa kanya, nang huhusga, nagtataka. Pero hindi niya sila pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa 3 tao sa harap ng altar. 2 security guard ang mabilis na humarang sa kanya. Ma'am, bawal po kayo dito. Huwag niyo siyang sasaktan. Isang boses ang nagpatigil sa kanila. Si Rico. Naglakad ito pasalubong sa kanya. Iniwan si Katrina na tulala sa tabi ng pari. Pabayaan niyo siya. Ulit ni Rico sa mga gwardiya. Huminto si Ara. Ilang talampakan mula sa kanyang dating asawa. Nagkatitigan sila. Sa ilang segundong yon, parang bumalik ang lahat. Ang masasayang alaala, ang sakit, ang mga pangakong napako. Ara, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rico. Ang boses ay halos pabulong. Hindi siya sumagot. Sa halip nilampasan niya ito. Naglakad siya hanggang sa makarating siya sa harap ng altar. Kaharap na ngayon ng lahat. Hinarap niya si Doña Imelda, ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang babaeng nag-akala na tuluyan na siyang natalo. Ngumiti si Ara. Isang nangiting mapait. Isang nangiting nagbabadyang maningil. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula niya, ang boses ay buo na at matatag. Patawarin niyo po ako sa abala. Lumingon siya kay Katrina.
Ipagpaumanhin mo, Katrina. Hindi ko intensyong sirain ang pinakaimportanteng araw sa buhay mo. At sa huli, tumingin siya kay Doña Imelda. Nawala ang babaang ngiti sa kanyang mga labi. Narito ako, hindi para bawiin ang asawa ko. Paglilinaw niya, sapat na para marinig ng lahat. Narito ako para singilin ang utang niyo sa akin. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang kanyang biyenan. At sa anak ko. Ang huling mga salita ay binitiwan niya ng may diin. Ang salitang anak ay nag-iwan ng isang matinding katahimikan sa buong simbahan. Katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Si Doña Imelda ay namutla na parang isang papel. Si Rico ay napayuko, parang pinapasa ng bigat ng buong mundo. At si Katrina, sa wakas, ay itinaas ang kanyang belo. Ang maganda niyang mukha ay nababalot na ngayon ng luha at pagtataksil. Nagsimula na ang palabas. At si Ara ang direktor. Parang pinapanood ni Rico ang isang pelikula kung saan siya ang kontrabida, biktima, at manonood. Nang sabay-sabay, ang mundo niya ay gumuho sa slow motion. Nakita niya si Ara na may kinukuha mula sa kanyang bag, ang kanyang cellphone. Pagkatapos, may kinausap itong isang lalaki mula sa technical booth ng simbahan, ang wedding coordinator. Mayroong sandaling pagtatalo, ngunit sa huli, pumayag din ang lalaki. Ilang saglit pa, ang dalawang malalaking projector screen sa magkabilang gilid ng altar na kanina lang ay nagpapakita ng mga litrato nila ni Katrina ay biglang umitim. Anong kalokohan ito? Ipahintunan niyo yan. Sigaw ni Doña Imelda. Sinusubukang tumayo, ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa, ang ama ni Rico, na ngayon ay nakatingin din kay Ara nang may pagtataka. Huli na ang lahat. Isang video ang nagsimulang mag-play. Ang unang eksena ay ang mukha ng isang matandang lalaki na nakahiga sa isang kama sa ospital. Mukha itong pamilyar, pero hindi agad maalala ni Rico kung saan niya ito nakita. Pagkatapos ay nagsalita ang matanda. At ang bawat salita nito ay parang isang punyal na sumasaksak sa puso ni Rico. Ako si Dr. Armando Castro at meron akong kasalanang gusto kong ipagtapat bago ako mamatay. Narinig ni Rico ang malakas na paghinga ng kanyang ina sa likuran niya. Ngayon ay alam na niya kung sino ang doktor. Ang video ay nagpatuloy, detalyado, walang labis, walang kulang. Ikinuwento ng doktor ang lahat. Ang pagtawag sa kanya ni Doña Imelda, ang pag-aalok ng malaking halaga ng pera, ang pananakot na tatanggalin ang kanyang lisensya, ang medical report na nagsasabing baog si Mrs. Alina Reyes. Iyon po ay isang kasinungalingan. Isa yung peke. Peke po ang lahat ng yon. Ako po ang pumirma. Pero si Doña Imelda Monteroso ang nag-utos sa akin. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga cellphone ay nagsimula ng itaas para i-record ang eksena. Ito na ang iskandalo ng taon. Tumingin si Rico sa kanyang ina. Ang mukha ni Doña Imelda ay hindi na maipinta. Ang kulay nito ay parang abo. Ang mga matay nanlalaki sa takot at galit. Sinubukan nitong magsalita. Itanggi ang lahat. Pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Nahuli na siya. Bistado na. Ang video ay nagtapos sa pag-iyak ng doktor at paghingi nito ng tawad. At muling umitim ang mga screen. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Pagkatapos ay isang tunog ang bumasag dito. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rico. Napakalas nito na halos ikalingon ng kanyang ulo. Si Katrina, ang kanyang dapat ay magiging asawa. Hinubad nito ang wedding ring na suot-suot.
Ang diamanteng singsing na nagkakahalaga ng milyon-milyon, itinapon niya ito sa sahig. At gumulong ito na parang isang walang kwentang bagay. Hindi ko alam kung sino ang mas nakakaawa sa inyong dalawa, sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng yelo at pait habang nakatingin sa kanya at sa kanyang ina. Ang isang desperadang matanda na gagawin ang lahat para sa pera at pangalan, o ang isang duwag na anak na hahayaan lang na kontrolin siya. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Katrina, pero mabilis niya itong pinunasan. Tapos na tayo, Ricardo, at siguraduhin mong hindi na tayo magkikita pang muli. Tumalikod si Katrina. Itinaas nito ang kanyang gown at nagsimulang maglakad paalis sa aisle. Sa parehong aisle kung saan dapat ay maglalakad sila nang magkasama bilang mag-asawa. Iniwan niya si Rico na nakatayo roon, wasak at hiyang-hiya. Ang pag-alis ni Katrina ang naging hudyat para sa kaguluhan. Ang mga bisita ay nagsimula ng magtayuan. Ang mga miyembro ng media na naimbitahan para i-cover ang Wedding of the Year ay nagmamadali ng lumapit. Ang mga kamera ay nakatutok sa pamilya Monteroso. Sa gitna ng lahat ng ito, isang malakas na kalabog ang narinig. Si Doña Imelda. Hindi na kinaya ng kanyang katawan ang lahat ng nangyari. Bigla na lang itong nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. "Mama!" Sigaw ni Rico. Biglang natauhan. Nagkagulo na ang lahat. May mga tumawag ng ambulansya. Ang ama ni Rico at ang iba pa nilang mga kamag-anak ay dinaluhan si Doña Imelda. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang nanatiling kalmado. Si Ara. Nakatayo lang siya roon, pinapanood ang pagguho ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. Wala siyang nararamdamang saya, wala ring awa, tanging isang pakiramdam ng paglaya. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Dahan-dahan siyang tumalikod para umalis, ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya. Si Rico. Sa gitna ng lahat ng tao, sa gitna ng sigawan at mga flash ng kamera, nagkaharap sila. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanilang mga mata ang nag-usap. Nakita ni Ara ang lahat sa mga mata ni Rico. Ang sakit, ang pagkabigla, ang hiya, at higit sa lahat, ang pagsisising walang hanggan. At nakita ni Rico sa mga mata ni Ara ang lahat ng nawala sa kanya. Ang pagmamahal, ang tiwala, ang pamilyang dapat ay sa kanila. Walang sinabi si Rico. Dahan-dahan lang siyang napaluhod sa harapan ni Ara, sa harap ng lahat. At doon, sa sahig ng simbahan kung saan dapat ay ikinasal siya sa iba, umiyak siya na parang isang bata. "Ara," hirap niyang sabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Patawad." Isang salita. 5 taong huli. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo sa kasal ng mga Monteroso ay naging laman ng balita sa loob ng maraming linggo. Ang Monteroso Corporation ay dumanas ng malaking pagkalugi at ang pangalan ng pamilya ay nawalan ng dating kinang at respeto. Si Doña Imelda, matapos ma-stroke dahil sa insidente, ay hindi na tuluyang nakabawi. Nabuhay siya, oo, ngunit bilang anino na lang ng kanyang dating sarili. Nakatira siya ngayon sa mansyon, inaalagaan ng mga nurse. Ngunit ang kanyang kapangyarihan at talas ng isip ay tuluyan ng naglaho. Ito ang naging sentensya niya, ang mabuhay sa loob ng imperyong siya mismo ang sumira. Si Ara naman, kasama si Basti, ay namuhay ng tahimik sa kanilang probinsya. Malayo sa gulo, malayo sa sakit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Isang hapon, habang pinapanood niya si Basti na naglalaro sa parke, isang pamilyar na anino ang tumabi sa kanya sa bench. "Kumusta ka na, Ara?" Si Rico. Payat ito ng bahagya at may mga guhit na ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Pero ang dating aroganteng aura ay napalitan ng kapakumbabaan. "Rico," bati ni Ara, kalmado ang boses.
Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ko kayo. Sagot nito. Gusto kong makita ang anak ko. Tumango si Ara. Sa mga nakalipas na buwan, regular nang nagpapadala ng suporta si Rico para kay Basti. Malaking halaga. Higit pa sa sapat. Ngunit ito ang unang beses na nagpakita siya ng personal. Nag-usap sila. Hindi bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong pinag-ugnay at pinaghihiwalay ng tadhana. Ikinuwento ni Rico ang nangyari sa kanyang pamilya. Walang bahid ng galit o paninisi sa kanyang boses, tanging pagtanggap. Ikaw, kumusta ka? Tanong ni Rico. Okay lang kami. Sagot ni Ara. Payapa, masaya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Rico. Ara, alam kong huli na ang lahat. Alam kong walang kahit anong salita o halaga ang makakapagbura sa sakit na naidulot ko sa'yo. Panimula niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Pero gusto ko lang malaman mo na kung meron akong isang bagay na pinagsisisihan sa buong buhay ko, iyon ay ang araw na hinayaan kitang umalis. Tumingin si Ara sa malayo sa kanyang anak na masayang nagpapatakbo ng saranggola. Pinatawad na kita, Rico, sabi niya, at naramdaman niyang totoo ang mga salitang yon. Ang bigat na matagal niyang pinasan ay tuluyan nang nawala. Pinatawad na kita, hindi dahil sa'yo, kundi para sa sarili ko, para makalaya na ako. Mula sa kanyang bag, may kinuha si Rico, isang passbook. Binuksan ko ito para kay Basti, sabi niya, para sa pag-aaral niya, para sa kinabukasan niya. Ito na lang ang tanging paraan para makabawi ako sa lahat ng pagkukulang ko bilang ama. Tiningnan ni Ara ang passbook. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rico. Salamat, Rico, pero hindi ito ang kailangan niya. Ano kung ganon? Tatay! Tatay! Isang masayang sigaw ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Si Basti. Tumatakbo ito papalapit sa kanila. Ang mukha ay puno ng pawis at ngiti. Tumayo si Rico. Lumuhod siya para salubungin ang bata. At sa unang pagkakataon, niyakap niya ang kanyang anak. Isang yakap na puno ng 5 taong pangungulila. Napanood ni Ara ang eksena at isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iyon, Rico, bulong niya sa sarili. Iyon ang kailangan niya. Mula sa araw na yon, nagsimula ang isang bagong kabanata para sa kanilang lahat. Hindi na sila naging mag-asawa ulit. Ang pag-ibig na dati nagniningas ay naging isang mainit na alaala na lang. Ngunit sa abo ng kanilang nasirang relasyon, isang bagong ugnayan ang nabuo. Isang ugnayan ng pagkakaibigan, respeto, at pagiging magulang. Tuwing Sabado, regular nang dumadalaw si Rico para makasama si Basti. Minsan, kumakain sila sa labas. Minsan, naglalaro lang sila sa parke. At si Ara, laging nandoon lang sa tabi. Pinapanood sila, masaya para sa kanyang anak. Ang huling eksena ng kwento ay nagtatapos sa parke. Si Basti ay nasa duyan, masayang-masaya habang tinutulak siya ni Rico. Si Ara naman ay nakaupo sa isang bench. Ilang metro ang layo. May hawak na libro. Nagtagpo ang mga mata nila ni Rico. Ngumiti sila sa isa't isa. Isang ngiting walang halong sakit, walang bahid ng nakaraan. Isang ngiting puno ng pag-unawa at kapayapaan. Hindi nakuha ni Ara ang buhay na pinangarap niya sa tabi ni Rico. Hindi siya naging isang Monteroso, hindi siya tumira sa isang mansyon. Sa halip, nakuha niya ang isang bagay na higit pa roon. Nakuha niya ang kanyang sarili pabalik. Nahanap niya ang kanyang lakas. At nabigyan niya ang kanyang anak ng isang kinabukasang hindi nabibili ng kahit anong yaman. Ang pagmamahal ng isang buong pamilya. Kahit hindi na sila nakatira sa iisang bubong. At para kay Alina Reyes, iyon ay higit pa sa sapat.